Magsisimula ang chapter nang masira ang isang bundok sa isang malakas na swords technique nang napag-aalam na ang mga nakaabot na pala sa rurok ng cultivation ang nagsasagupaan, makikita ang pangunahing tauhan na hinahanda ang susunod na atake matapos niya ihanda ang malakas niyang atake pinakawalan niya ito. Sa lakas ng kanyang atake nawasak ang isang bundok sa isang atake niya ngunit hindi naman rito naapektuhan ang kanyang kalaban kaya't humanda na rin para atakehin ang pangunahing tauhan pagkatapos niyang humanda pinakawalan niya ito at sulidaw naman ito tumama sa bida, dahil rito napasukan ng dugo ang bida sabay layo nila sa isa't isa sa paglayo nila makikita ang kalaban ng bida na hinahawakan ang kanyang sugat dahil madaming lumalabas na dugo. Sabay mapag-aalaman natin na si Dugo Kubay ang kaharap ng pangunahing tauhan sabay pakilala din ng pangunahing tauhan na si Jiang Chen, sinabi rito ni Dugo Kubay kay Jiang Chen, may kakayahan kang labanan ako bilang isang pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, ngunit sayang lang dahil masyado kang malambot, kung hindi ka lang sana malambot tiyak na kanina pa ako tapos, dahil rito napakagatlabe ang bida at sinabi rito sa isip niya natalo ako sa isang palitan lang sayang dahil nang hindi na natapos sa pagsalita ang bida dahil napadere ito ng dugo, sabay bitaw ng sandata niya at sinabi rito na may panghihinayang sayang wala na akong isa pang pagkakataon na subukan, ang pinakamataas na singing ng espada sabay pikit ng kanyang mga mata, nang biglang ang kanyang espada naglabas ng malakas na kapangyarihan dahil rito napamulat ng mga mata ang bida na nagtataka sabay tingin rito sa pagtingin rito may napagtanto siya kaya't inutusan niya ang kanyang espada wasakin mo ang mundo at ang aking kaluluwa, agad naman ito sumunod ang espada kaya't naghanda na ng malakas na atake nang matapos ng maghanda agad ito umatake. Sabay harurot papunta sa kay Dugo Kubay, nang maramdaman ito ni Dugo Kubay na may malakas na atake sa kanya hindi na ito nakapaghanda dahil huli na ang lahat sabay tinamaan na sulidong atake si Dugo Kubay, dahil sa sobrang lakas ng atake ng espada pati bundok na sira kasama na ang katawan ni Dugo Kubay bago ito mamatay sinabi niya rito paano ito nangyari. Sabay guho ng mundo at unti-unti nalalaglag ang bida sa bangin habang nahuhulog ito minulat niya ang kanyang mata para masilayan sa huling sandali ang langit habang tinitingnan niya ito, ang langit sinabi niya rito ang mga kulay ng langit ay bumabaluktot. Kasabay nun unti-unting lumiliwanag ang kanyang mundo makalipas ang ilang sandali nawasak na ito, makikita na walang natira kahit isa, nang lumipat ang eksena habang minumulat ng bida ang kanyang mga mata at sinabi rito hindi pa ba ako patay. Nang may nagsalita at sinabi rito sa kanya batang Panginoon gumising ka na riyan, oras na para kumain, nang makita ito ng bida ang babaeng lumalabas na kanyang kokomelon sinabihan niya ito habang namumula bilasan mo at takpan mo ang mga kumikintab na parte ng katawan mo, nang marinig ito ng babae ng laki ang kanyang mga mata sa gulat at napasigaw ito. Makalipas ang ilang sandali dali-dali ito tumakbo habang tumatakbo ito sinigaw niya ito ginang ang batang Panginoon ay nakakapagsalita na, sa narinig rito ng bida nagtataka naman ito, sabay tingin sa kanyang sarili sa pagtingin rito nagtaka siya kaya't nagtanong ito kailan pa ako naging ganito kaliit. Ang natatandaan ko lang ay noong nakikipaglaban ako kay Dugo na walang hiya, nang magpatayan kami. Tapos nung nagbago ang langit, sa pagkasambit niya bahagya ito nagulat at sinabi niya rito kung ganun walang paraan na ako ay nag-reincarnate, pero saan ako ngayon, lahat ng narito ay tila hindi pamilyar sa akin, dagdag pa niya na nagtatanong maari bang ito ay isang banyagang bansa. Ngunit hindi na iyon kailangan pang isipin ngayon ang kailangan kong isipin ngayon kung paano ako makakabalik sa akin sekta, para mahanap ang labi ng walang hiya na si Dugo nakakasigurado ako na may mga labi pa siya kaya't kailangan kong makabalik sa lalong madaling panahon, sabay akyat nito sa banga, kasabay nun may maririnig sa labas na may nagsasalita sabi pa rito si Jiang Tian ay 6 na buwan pa lamang, paano siya makakapagsalita sa ganong edad? Baka nagkahalusinasyon ka lang sabay bukas sa pinto sa pagbukas nito nagulat ito sa mga nasaksihan niya, ngunit nang napansin ito ng bida nilingan ito sila at sinabihan bilasan ninyo at dalhin niyo ako pabalik sa Heavenly Sword Peak, sa narinig rito ng misteryosong lalaki bahagya ito napatahimik sandali. Sabay nito takbo sa bida sabay nito buhat sa kanya at sinabi niya rito siyang Tiyan talagang nakakapagsalita ka na. Kasabay nun binati naman siya rito ng kasamahan niyang lalaki at sinabi rito habang namamangha sa murang edad na 6 na buwan nakakapagsalita na baka isa itong alamat na henyo sa gitna ng mga henyo,
Sa narinig rito ng ama ng bida napahalakhak ito sa sobrang tuwa at sinabi nito ang pamilya Changyang ko ay may isa ng genius kaya't may pag-asa na muli para pumunta ulit sa Toktok ang pamilya ko. Samantala hindi naman ito nagustuhan ng bida ang ginagawang pagbuhat sa kanya ngunit wala ito magawa lalong-lalo na nang nilalambing siya ng kanyang ama, habang hinihimas pa ito ang kanyang muka sinabihan niya ito ang kanyang ama wala akong paki-alam kung saan kang pamilya galing, ang gusto ko lang bumalik sa Heavenly Sword Peak. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang ama dahil rito nagmasid-masid ang bida makalipas ang ilang sandali na pagtanto ng bida ang lugar ay tinatawag ng Sky Yuan Continent, isang ibang mundo at napagtanto rin niya na na-reincarnate siya kaya't wala na lang magawa ang bida kundi kunin ang pagkakakilanlan ng batang Panginoon ng pamilya Changyang, si Changyang Xiangchon. At para manatili sa rito, kaya't hindi na pumalag ang bida at nagpaobeye na lang kasabay nun binuhat na rin siya ng kasama ng ama niya at sinabi rito habang nilalambing ito sobrang cute niya talaga, sinabi rin ng babae gusto ko rin siyang yakapin, samantala ang bida hindi naman ito may pinta ang pagmumukha niya dahil sa mga pinaggagawa nila. Makalipas ang ilang linggo makikita ang bida na hinahawakan ang espada na sinasabi habang nag-practice ng kanyang isang sword technique, naalala ko pa ang aking mga teknik sa aking nakaraang buhay kaya't ito ang aking gagamitin para ako'y lumakas muli at upang makabalik sa aking dating mundo. Pagkatapos ng 3 taon, lumipat ang eksena sa pagsusulit makikita ang bida sa gitna kasama ang mga taga-suporta niya. Habang nakatayo na may buong kumpiyansa sinabi ng bida magsimula na ang pagsusulit ng kakayahan ng pamilya Changyang, dugtong pa niya sa 3 taon kong pagsasanay tiyak na ito, ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang lahat sabay sinabi ng mga taga-suporta niya galingan mo batang Panginoon, habang ang isang grupo sinabi rin ang batang Panginoon Changyang lang ang pinakamagaling. Bago pa ito pumunta ang bida sa bato napaisip ito sa aking mga kakayahan baka magulat ang lahat hanggang mamatay pero bahala na, sabay lapit ng bida at sinabihan siya ng guro, batang Panginoon ilagay mo na ang kamay mo sa batong plato, agad naman ito sinunod ng bida kasabay nito ang pag-ilaw ng bato dahil rito tumingin silang dalawa ng guro nang mawala na ang ilaw tinanong ng bida na may pagtataka ano ang ibig sabihin ng tanda, na ito. Ibig sabihin ba nito ay mayroong talagang kahanga-hanga? Tumahimik sandali ang guro dahil sa kanyang mga nakita sabay sabi dito na nagtatapos ang pagsusulit, ang batang Panginoon ay walang kakayahan ng espiritu, sa pagkarinig rito ng bida natigilan naman ito sandali at sinabi pa ng mga taga-suporta niya ibig bang sabihin nito ang Panginoon ay isang walang kwenta sa narinig rito ng bida pinagpapawisan naman ito. Ngunit kahit ganun sinabi peren ng mga taga-suporta ng bida palagi peren kami susuportahan ka, sinabi pa ng lalaking nasa gilid ang batang Panginoon ay tiyak na ang napiling isa, kasabay nun lumipat ang eksena sa tiyo ng bida habang umiiyak ito sa kasiyahan na sinasabi sa wakas masasaksihan ko ang batang Panginoon siyang tiyan na magiging unang napili ng angkan, nakakaantig ng damdamin ito, kasabay nun sinabi ulit ng guro na kompleto na ang pagsusulit ang batang Panginoon siyang tiyan ay walang Saint Force. Sa narinig nito ng tiyo niya hindi naman ito makapaniwala, sinabi pa ng kasamahan ng tiyo niya baka nagkakamali lang kayo, habang dinugtungan ng isa ano. Hindi kayang linangin ng batang Panginoon ang Saint Force. Dahil rito napatayo ng ang pinuno na ama ng bida at sinabi rito na may seryosong ekspresyon Tito de sinabi mo bang hindi kayang linangin ni Xiangchon ang Saint Force. Kasabay nun tumayo na rin si iyahan ng pamilyang Changyang Biyuntian, samantala bahagya naman ito natutuwa ang ikatlong asawa ng pamilya Changyang na si Fengyan, kasabay nun lumipat ang eksena sa bida na tinatanong ang guro wala akong Saint Force. Huwag kang magbiro, sigurado akong sira ang bato, kaya't subukan natin ulit ang isa pang pagsusulit, dahil hindi peren kumbinsido ang bida kaya't hinanda na ng tito, niya ang pangbihirang teknik niyang mapa ng kabateran, para suriin ito habang sinusori ito ang bida tiningnan lang naman sila ng pinuno, nang matapos na huminga ng malalim si Tito, niya kasabay nun sinabi ng bida yun na ba iyon? Hindi muna ba susuriin ulit? Sinangayon na naman ito ng Tito niya kasabay nun lumingon siya sa pinuno at pinahayag niya wala talagang Saint Force ang katawan ng batang Panginoon, dagdag pa niya talagang hindi siya makakapaglinang.
Nang marinig ito hindi makapaniwala ang pinuno, kahit ang ina ng bida hindi rin ito makapaniwala, dahil rito tuwang-tuwa si Yi Feng sa nangyari sa bida at sinabi rito na may pangungutya paano matatawag itong isang henyo na din man lang kayang makapaglabas ng Saint Force, na sayang lang ang mga binigay sa kanya na mga resources. Sabay lapit sa pinuno at sinabi rito na may sarkastiko narinig mo naman di ba? Ang batang Panginoon ay hindi henyo, kaya't itigil mo na ang iyong pagbigay ng resources sa kanya, dahil sa mga narinig napasambit na lang sa pangalan ng bida ang tiyo niya na may pag-aalala dahil rito tiningnan siya ni Yi Feng sabay sinabi umalis ka rito sa harap ko, agad naman sinunod ng tiyo niya kaya't dali-dali ito umalis na sa harapan nila, pagkatapos lumipat ang eksena sa bida na sinabi sa isip nag-aral ako ng Viridescent Violet Sword Law sa nakaraang 3 taon paano walang akong Saint Force sa aking katawan samantalang nakamit ko na ang ganitong pag-unlad. Tsaka ang spiritual dito ay mas makapal kaysa aking orihinal na mundo kaya't bakit ganito ang resulta may mali ba akong nagawa? Nang maalala ng bida na ang unang antas ng Viridescent Violet Sword Law ay ang paghasa sa katawan dagdag pa niya na isama ko pala ang aking lahat ng Saint Force sa aking katawan upang pinuhin iyon kaya't iyon ang dahilan kung bakit wala akong natirang Saint Force sa aking katawan ngayon. Ngayon naintindihan ko na, kasabay nun sa pinuno na sinasabihan ng pangatlong asawa niya, dahil walang Saint Force si Siyang Tian, ang hinaharap ng pamilyang Changyang ay natural na kasalalay sa ating anak na si Kier, wala naman ito magawa ang pinuno kundi sumang-ayon na lang sabay pikit ng kanyang mga mata dahil rito tiningnan naman ito ng ina ng bida na may pag-aalala. Pagkatapos nung inanunsyo na ng pinuno sa lahat simula ngayon, lahat ng mga resources na binibigay kay Siyang Tian ay mapupunta na kay Kier, tsaka ang perang ibibigay sa ikaapat na asawa ko ay mababawasan ng kalahati, dahil rito sa narinig ng bida tiningnan niya naman ito ang kanyang ama ng masama at sinabi rito sa isip niya dahil lang wala akong Saint Force biglang nagbago ang kanilang ugali. Ngayon pinapakita na nila ang kanilang mga tunay na kulay, tapos tiningnan lang ito ng pinuno ang kanyang anak na may pagkakadismaya kaya't tiningnan rin ito ng bida na may galit sa kanyang ama, pagkatapos sinabi ng pinuno dito na magtatapos ito kaya't umalis na tayo, sumang-ayon naman rito ang pangatlong asawa niya samantala tiningnan naman ng ina niya ang kanyang anak na may pag-aalala, at biglang pinuntahan ng kanyang tiyo ng bida at binulungan ito. Huwag mong sisihin ang pinuno ng pamilya sa pagiging rislastiko siya kasi siya ang may pananagutan para sa buong pamilya kaya't sana maintindihan mo iyon sinagot naman ito ng bida oo naintindihan ko iyon, sabay talikod sa kanyang tiyo at sinabi nito sa isip niya may mga dahilan nga siya, pero may mga ideya rin ako sa ganitong klaseng pamilya, dagdag pa niya hindi na rin mahalaga kung mananatili pa ba ako rito o hindi. Kasabay nun dali-dali niya pinuntahan ang kanyang ina at umupo sa harap niya at sinabi rito ina ang iyong anak ay walang kakayahan maglinang, sa narinig sinabi rito ng kanyang ina ano naman kung hindi mo kayang maglinang, hindi na iyon mahalaga, balang araw magkakaroon ka rin ng talento sa ibang bagay, pag dumating ang oras na iyon magiging kasing galing mo rin sila, tsaka huwag kang matakot aking anak narito lagi ang iyong ina para protektahan ka sa mga mang-aapi sa iyo, nang marinig nito ng bida agad niya naman ito sinang-ayunan na may kasiyahan, habang niyayakap ito ang bida sinabi ng ina niya talagang mabuti kang anak ko, nang marinig ito ng bida sinabi niya sa isip niya mabuti ka rin sa akin ina, bago ito umalis sinabihan niya ito ang kanyang ina huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. At tinatak niya sa isip niya kahit para lang sa kapakanan ng akin inapapatahimikin ko lahat ng mga nagmamaliit sa akin, nang marinig ang mga sinabi ng anak niya natuwa naman ito at sinabi rito sa kanya palagi maniniwala sa iyo ang ina mo, nang malaman niya na sobrang laki ng tiwala ng ina niya sa kanya lalo niya pang pinanggako sa sarili niya na pag lumakas ako. Gagamitin ko ang aking lakas para pagbayarin ang mga mayayabang na mga tao sa bahay na ito. Makalipas ang 3 taon lumipat ang eksena sa aklatan ng pamilyang Changyang makikita ang bida nagbabasa makalipas ang ilang sandali sinabi niya rito ito na ang huling aklat sa buong collection ng libo-libong aklat, pagkatapos tumayo na ito at pinag-ugnay niya na ang lahat niyang natutunan sa aklatan sa Viridescent Violet Sword Law at tiningnan niya kung gaano nakalakas ito, kaya't inipon niya na ang lakas niya tapos pinakawalan niya ang malakas niyang palm sa lakas nito umukit sa pader ang kanyang palm at sinabi niya rito 3 taon na ang nakalipas mula nang pinuhin ko ang akin katawan upang maisama ang sacred force sa aking pisikal na katawan.
Ngayon ang aking pagsasanay ay talagang mabilis na umunlad, matapos nun lumipat ang eksena sa bahay ng kanyang ina. Habang binubuksan ang pinto ng bida sinabi niya rito halos maggabi na, ay oras na pala para batiin ko ang akin ina, dagdag pa niya hindi dapat niya malaman na palihim akong nagsasanay, kaya't dali-dali na siya pumasok, sabay lipat ng eksena sa sala habang nakaupo rito ang bida sinabi niya ang tahimik rito kasabay nun makikita ang ina niya na naglalakad papunta sa kanya, pagkarating nito kumuha ito ng pipino sa mesa, sabay lagay sa mukha niya at sinabihan niya ang kanyang anak lagi mong tandaan, kahit gaano kahirap ang kalagayan natin, kailangan mo pa ring maging isang taong mataas ang iyong pamantayan. Sabay nito kuha ng pipino at nilagyan niya ito sa mukha bida, dahil rito sinabi niya sa kanyang ina ikinalulungkot ko dahil wala akong Saint Force, kung may Saint Force lang sana ako hindi mo na sana kailangan pang magdusa ng ganito, sa narinig pabirong sinabi ng ina niya anong mga kalokohan ang sinasabi mo. Tsaka makinig ka sa akin anak bagamat simpleng lang ang pagkain natin pero mabuti peren ito sa ating kalusugan, tsaka ang pagkain ng mga pipino ay nakakatulong ding magpababa ng taba, kaya't makakapatay ka nito ng 2 ibon sa isang bato lang di ba? Sumang-ayon naman rito ang bida na may masayang ekspresyon. Dugtong pa ng ina niya na balitaan kung ang ikatlong tiyahin mo ay kamakailan ay bumili ng mga mamahaling produktong pampakinis ng balat ngunit sa paggamit niya nito ang buong mukha niya ay namaga. Napahalakhak naman rito ang bida sa pagkarinig niya at sinabi niya nararapat lang iyon sa kanya, ngunit hindi pa tapos ang kanyang ina sinabi niya rito muntik ko nang nakalimutan sabay nito abot ng papel at sinabi rito sa bida ito ang aklat na kailangan mong basahin ngayon, tsaka ang mga tanong sa takdang aralin ay kailangan mo ring ito tapusin. Sa narinig rito ng bida hindi niya naman ito naggustuhan pero wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon na lang sabay nito kuha ng sulat at tiningnan niya ito sa mga nakita niya rito bahagya naman ito pinagpawisan at sinabi rito sa ina niya. Maaari bang basahin ko na lang ang aklat na ito? Kasi ang mga takdang aralin ay sobrang nakakabahala isulat, sa isip pa ng bida naalala ko ang lahat sa pamamagitan ng pagbabasa kaya't hindi ko na ito kailangan isulat pa ang takdang aralin na ito, sa pagkarinig rito ng ina niya bahagya ito na bahala at sinabi rito sa anak niya hindi mo kayang linangin ang Saint Force kaya't kailangan mong umasa sa pagbabasa, kung gusto mong umunlad sa hinaharap, tsaka ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Habang hinihimas ng ina niya ang mukha niya na imagine niya naman kung sasabihin niya sa ina niya na may Saint Force siya tiyak na mas marami pa ang mga ipapagawa sa akin kaya naman mas mabuti na ganito na lang, sabay sang-ayon sa ina niya at sinabi niya rito pupunta ako ngayon sa aklatan para magbasa ng libro, sinang-ayunan naman ito ng ina niya at tandaan mong tapusin ang iyong takdang aralin, tsaka susuriin ko ito mamaya, sinagot naman ito ng okay ng bida sabay alis. Makalipas ang 1 minuto habang naglalakad ang bida. Sinabi niya wala ng mga libro na natitira sa aklatan tsaka ayaw ko rin gawin ang aking takdang aralin, dugtong pa niya saan kaya ako pupunta para magpalipis oras. Kasunod nun may naamoy siyang mabango kaya't napasabi siya rito itong amoy paborito ito ng inay ko kaya't kukunin ko ito para sa inay ko. Tiyak na magiging masaya siya pag nauwi ko ito kaya't naglakad na siya papunta sa pagkain, makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kusina makikita ang mga hinahandang pagkain nang makita ng bida ang masarap na pagkain agad niya na sana itong dadamputin subalit kinuha ito ng katulong at sinabi niya di ba ito ang batang Ginoo na walang kwenta dagdag pa niya na may pangungutya nagnanakaw ng pagkain mula sa kusina ang batang Ginoo ng pamilyang Changyang tsaka hindi ito magandang balita para sa akin. Sa pagkarinig rito ng bida tiningnan niya ito ng matalim at sinabihan Kier, bilang batang Ginoo ng pamilya Changyang, paano mo nagawang magsalita ng masama tungkol sa akin? Hindi ka ba natatakot sa parusa, mababang lingkod? Ngunit pinagtawanan lang siya nito at sarkastikong niyang sinabi sa bida ako ang katulong ng ikatlong tiya, dagdag pa niya kahit ang ikaapat na tiya ay hindi ako makontrol sa akin mga ginagawa lalo ka na kaya batang Ginoo, subalit hindi naman ito pinakinggan ng bida ang mga sinabi niya at sinabihan ito na may nanlilisik na mata ibigay niyo sa akin ang kakanin. Subalit tiningnan niya lang ito ang bida na may panunuya at sinabihan na alala ko, mahilig ang ikaapat na tiya sa kakanin na ito, dagdag pa niya mukhang napakamaasikaso ng batang Ginoo ngayon, sinabi rin ng kasamahan niya na may panunuya kung hindi dahil sa loser na ito,
hindi sana mangyayari ito sa ika-4 na tiya, sinabi pa ng isa magpasalamat ka sa kabaitan ng pinuno nandito ka pa kung hindi, kayong dalawa ay tiyak na itatapon na sana, samantala hindi naman ito pinansin na ng bida at tinitingnan niya ang hanggal na katulong ng masama at sinabi rito ibigay ni sa akin ang kakanin sabay lapit sa kanya. Subalit binitawan niya ito at sinabi rito sa bida na ko nadulas sa kamay ko kasabay nun nabasag ang plato at nagkalat sa sahig ang kakanin. Nang makita ito ng bida sobra ito nagalit sa kanya kaya't hinanda niya ang malakas niyang suntok sabay atake sa hanggang sulido naman ito tumama sa kanya sa sobrang lakas ng suntok ng bida napasukan ng dugo ang hanggal at napahandusay sa sahig. Habang nakatihaya ang hanggal sinabi dito ng bida may suporta ka ng ikatlong tiya at kaya't lumaki na ang ulo mo at nagawang mo ako ng masama sa likod ko sa nakaraang 3 taon, ngayon oras na para singilin ka sa mga ginawa mo, sabay pa kawala ng malakas na suntok sa muka ng hanggal sa lakas ng suntok na sira ang muka ng hanggal hindi pa natapos ang bida sinundan niya pa ng malakas ng sandok sa lakas nito na patalsik ang hanggal sa malayo makalipas ang ilang sandali makikita ang hanggal sa gilid nakahandusay maya-maya lang nagkamalay ito ngunit sa pagkakita niyang may paparating atake ng laki naman ito ang mga mata niya sa gulat ng tumama ito natakot naman ang mga hanggal sa mga nakita nila. Samantala habang nakatayo sa harap ng hanggal na walang malay nilinggan niya ang kasamahan ng hanggal na nagsasaad lahat kayo ay kumukuha ng pera mula sa akin ina habang pinapakain kami ng pagkain na gawa sa murang sangkap, akala niyo ba hindi ko ito alam? Nang marinig ito ng karamihan na matras sila habang ang karamihan pinagpapawisan sa takot, nang paalis ang bida binalaan niya ang mga hanggal kung mangyari ito katulad nito muli, hindi na ako magiging mabait sa inyo, dagdag pa niya narinig niyo ba ako? Sinang-ayunan naman ng lahat habang pinagpapawisan, nang marinig ito ng bida agad naman ito lumabas na at umalis habang palayo ang bida nagtanong ang isang hanggal ito peren ba ang dating batang Ginoo dagdag pa ng isa pinatulog niya si Kier sa isang suntok lang, matapos nun lumipat ang eksena sa bida habang naglalakad ito sinasambit niya na may kasiyahan mas gumaan na ngayon ang akin pakiramdam di. Dahil naturuan ko ng leksyon sina Kier at ang iba pa, dagdag pa niya ang pagtuturo ng leksyon sa mga masamang tao ay siguradong mabuti para sa kalusugan, nang napatigil ang bida dahil may naririnig siyang ingay kaya't tiningnan niya ito, nang makita niya itong ikatlong kapatid niya na si Kier na nag-practice, habang winawasiwas ang kanyang sandata makalipas ang ilang segundo agad naman ito nasuka nang makita ito ng bida agad naman ito na dismaya, at sarkastiko niyang sinabi ito ba ang tinatawag niyang pagsasanay. Dagdag pa niya na di na nakakayanan ang mga nakikita niya nakakainis lang siya pag nakikita ko kaya dadaan na lang ako sa ibang daan sabay talikod ng bida at naglakad kasabay noon napansin naman siya ni Kier kaya't napasabi siya hindi pa iyon ang maliit na batang hanggal na walang Saint Force. Dagdag pa niya na may masamang binabalak ito na ang pagkakataon ko na bulihin siya kasabay nun dali-dali siya lumapit at tinawag ito kapatid halika rito bibigyan kita ng candy, nang marinig ito ng bida nilinggan niya ito na may masamang tingin at sinabi rito candy. Ano kala mo sa akin isang 7 taong gulang? Sinagot naman ito ni Kier hindi ka ba 7 taong gulang? Sinang-ayunan naman ito ng bida kasabay nun dali-dali niyang niyaya ang bida na pag-practice dagdag pa niya huwag kang mag-alala magiging maingat ako sayo, ngunit di naman ito nagugustuhan ang mga pananalita ni Kier kasabay nun napaisip ang bida si Kier at si Hifeng ay matagal nang inaapi kami ni inay, dagdag pa niya may masamang binabalak sa hanggal niyang kapatid ito na ang pagkakataon kung turuan ng leksyon siya. Sabay tinitigan niya ito na may nakakalukong muka at sinabi rito sige pumapayag na ako, dagdag pa niya pakiusap ingatan mo ako ikatlong kapatid, nang makita niya ang muka ng bida na may binabalak na mutla naman ito at napapatanong sa isip niya may binabalak ba siya. Samantala patuloy lang ito tinitigan ng bida at hindi na makapaghintay sa mga gagawin niya, nang di na makayanan tingnan ang mga nakakalukong mukha ng bida tumalikod ito at napasambit sa isip niya ano ang dapat kung katakutin sa kanya isa akong ika-4 na santo ngayon, makikita naman ang bida sa likod na di na makapaghintay kaya't tinanong niya na ang kapatid niya saan tayo mag-spar. Sinagot naman siya nito ng ikatlong kapatid niya dito mismo, kasunod nun makikita ang mga kagamitan sa pakipagduelo, matapos sinabihan niya ang bida pumili ka na ng kahit anong sandata rito na gusto mo, nang marinig ng bida agad niya naman pinutol ang sanga ng puno at sinabihan niya ito nakakuha na ako ng gagamitin ko, nang makita niya ito natuwa naman si Kier,
Sa isip-isip pa niya sanga ng puno may diferensya ba sa pag-iisip ang batang ito, dagdag pa niya parang gusto niyang mamatay na, samantala sinusubukan na ng bida ang kanyang panghampas mamaya sa hanggal, makalipas ang ilang sandali tumayo na ng matuwid ang hanggal at sinabihan ito ang bida mag-ingat ka magsisimula na akong umatake, nang marinig ito ng bida naging seryoso naman siya. Kasunod nun umatake na ang hanggal, ngunit kalmado lang ito hinihintay ng bida ng palapit na agad niya naman ito iniwasan, sa pag-iwas niya may nakita siyang pagkakataon kaya't hindi niya na ito sinayang pa kaya't naghanda na siya ng malakas na atake, nang mapansin ito ng hanggal pinagpawisan naman ito nang tumama ang atake ng bida sa lakas nito napatalsik ang sandata ng hanggal dahil rito nagulantang siya, matapos nun tinutukan siya ng sanga ng puno sa mukha niya at sinabi niya rito pangalan kapatid, natalo ka, ngunit hindi naman ito tinanggap ng hanggal kaya't pasigan niyang sinabi sa bida walang natalo sa round na ito, dagdag pa niya walang paraan na matalo mo ako. Ngunit tiningnan lang siya ng bida na may panunuya at sarkastiko niyang sinabi anong ibig mong sabihin sa pandaraya. Hindi naman nakapagsalita sandali ang hanggal dahil hindi alam ang isasagot niya kaya't inamin niya sa bida ang kanyang pagkatalo, dagdag pa niya habang sobrang gigil na sa bida magsimula muli tayo, sinagot naman ito ng bida walang problema, dagdag pa niya magsimula muli tayo gaya kanina, matapos naglakad na ang bida palayo sa hanggal, nang makita ni Kier na dumidistansya na ang bida napaisip naman siya nahuli niya ako na hindi handa kanina, dagdag pa niya hindi ko kasi seneryoso kanina kaya ganun ang nangyari ngunit ngayon magiging seryoso na ako at dudurogan ko ang hanggal na iyon, at ipapamuka ko sa kanya na kahit kailan hindi niya ako matatalo, ngunit sa isip naman nito ng bida walang paraan na matatalo niya ako kahit hindi ko paggamitin ang kalahati ng lakas ko, bago magsimula tiningnan ni Kier ang sanga ng kahoy na hawak ng bida at napasabi sa isip niya ang sanga na iyon kailangan kung tingnan baka may kung ano, kaya't dali-dali itong lumapit sa bida at humiling na kung pwede bang tingnan ang kahoy na hawak mo. Agad naman ito binigay ng bida sa kapatid niya para matingnan niya nang matapos matingnan ito sinabihan siya ng bida isa lang ordinaryong sanga ng kahoy iyan, walang espesyal dyan ngunit hindi naman ito nakinig ang kapatid niya at ngumiti ng parang demonyo sabay tapon ng kahoy ng bida sa malayo at sinabi niya dito kung wala ang kahoy na iyon tingnan natin kung paano mo pa ako matatalo ngayon, dahil sa ginawa niya hindi naman ito nagustuhan ng bida kaya't tiningnan niya ito ng matalim kasunod no naalala niya naman ang nakaraan niya. Kaya't napasabi siya rito sa isip niya ang pakiramdam na ito ay katulad sa nakaraan kong buhay. Kasunod nun humanda na ang bida para kontrolan ang sanga ng kahoy samantala wala naman kaalam-alam rito ang hanggal na kapatid niya kaya't pinagtatawanan niya ito at sinabihan ano susuko ka na kaya't sinasara mo na ang iyong mga mata para tanggapin ang iyong kapalaran. Dagdag pa niya habang naghahanda ng isang malakas na atake. Ako ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Changyang kaya't mamatay ka na, subalit nang makita ito ng bida agad naman ito naghanda ng malapit na itong tumama agad niya naman ito iniwasan ang malakas na atake ni Kier, ngunit nang maiwasan niya ito naghanda muli si Kier ng isang malakas na slash sabay pinakawalan niya ito ngunit niyang atake. Nang nagtagpo ang kanilang dalawang atake agad naman nabura ang atake ni Kier kasunod nun sulido tinamaan si Kier sa muka at napahandusay ito sa sahig kasunod nun hinahawakan niya ang kanyang muka dahil sa sakit at hindi peren makapaniwala sa mga nangyari kasunod nun tiningnan niya ang kanyang kamay nang makita niyang may dugo sa kamay, niya nanlaki naman ito ang kanyang mga mata sa takot at sarkastiko niyang sinabi batang paslit na gawa mo akong saktan, humanda ka isusumbong kita sa aking inay. Nang marinig ito ng bida ang sinabi niya tiningnan niya ito ng masama at pinagbantaan niya naman ito kapag tinawag mo ulit akong batang paslit, papatayin na kita. Nang marinig ito natakot naman dito ang hanggal kasunod nun dali-dali tumakbo ang hanggal habang umiiyak na sinasabi nanay tulungan mo ako papatayin ako ng pang-apat na kapatid. Samantala tinitigan lang naman ito ng bida habang tumatakbo ang hanggal sa takot at sinabi sa isip niya mukhang nakalimutan kung maghinay-hinay lang, dagdag pa niya habang paalis ito wala naman kaso sa akin kung parusahan nila ako pero sana hindi madamay ang inay ko dito. Nang makaalis na ang bida may isang misteryosong tao ang dumampot ng sanga ng kahoy na ginamit ng bida at sinasabi rito sa wakas, hindi mo na napigilan na ipakita ang tunay mong lakas, dagdag pa niya.
Mukhang paparating na ang pagbabago sa pamilyang ito, kasabay lumipat ang eksena sa silid ng pinuno makikita ang pangatlong asawa niya na umiiyak na sinasabi pinuno kailangan mong gumawa ng paraan para kay Kier, dagdag pa niya kung hindi dahil sa swerte ni Kier baka napatay na siya ni Siyang Tian, tsaka tingnan mo ang mukha ni Kier dahil sa pagsmet ng nakalalasan ng mga produkto sa balat, nang marinig ito ng pinuno tumahimik lang ito habang pinagpapawisan. Nang nagsalita pa ang hanggal na katulong pinuno wala na sa tamang pag-iisip ang batang yang master sinaktan niya ang batang ito ng walang dahilan, dagdag pa niya kailangan parusahan ng pinuno ang batang yang master sa kanyang mga kasalanan, dahil hindi na matiis ang mga kasinungalingan nila agad naman sila na sinabihan ng pinuno malinaw na hindi kayang linangin ni Siyang Tian ang Saint Force, paano niya masasaktan sina Kier at Kier. Ngunit din naman nagpaawat ang pangatlong tiya kaya't sinabi niya sa pinuno na sasabi mo lang yan kasi ang pang-apat na tiya ang paborito niya si Siyang Tian, dagdag pa niya sigurado akong inutosan niya itong gamitan ng ilang uri ng kasuklam-suklam na paraan upang masaktan si Kier, tsaka si Kier ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Changyang kaya't kailangan may gawin ka tungkol dito. Ngunit di naman ito nagustuhan ng pinuno ang pananalita kaya't seryoso niyang sinabi ang pamilyang Changyang ay kilala sa kabaitan at kagandahan ng loob, dagdag pa niya kung talagang si Siyang Tian ang may sala sa mga krimen na ito ng walang dahilan, malupit ko siyang paparusahan, at nilinggan niya ang tauhan niya at inutusan tawagin mo si Siyang Tian agad naman sumang-ayon ang tauhan niya kaya't fumayo na siya. Sa isip-isip pa nito ng pinuno kung talagang napatunayang sinaktan niya ang sarili niyang kapatid, mapaparusahan siya ayon sa batas, samantala nang may seryosong mukha sinambit niya ang pangalan ng bida makalipas ang ilang minuto habang paalis ang pinuno sinabi niya sa pangatlong tiya titiyakin kung makakatanggap ka ng paliwanag dito, kaya't maghintay ka lang, dahil dito sumagot nangingiyak ang pangatlong tiya dapat mong ibigay sa amin ang hustisya, nang may nagsaad sa likuran ng pinuno huwag mo nang hanapin si Siyang Tian kasi walang kinalaman siya dito kasi ako ang may kagagawan, ngunit nang marinig ito ng pinuno pinagpawisan naman ito ngunit wala itong magawa kundi linawin ito kaya't sinabi niya hindi si Siyang Tian ang nanakit kay Kier kundi ikaw. Sumagot naman ito ang pang-apat na tiya na may seryosong muka, oo dahil nabahala ako na mabuli si Siyang Tian dahil hindi siya makapag-cultivate, kaya't palihim kung sinusundan para maprotektahan ko siya, ngunit kanina nakita ko sina Kier at Kier na binubuli si Siyang Tian kaya't nainas ako kaya tinuruan ko silang dalawa ng leksyon, nabahala naman silang tatlo sa narinig nila. Habang kinakabahan ang pangatlong tiya sinabi niya si Kier ay mabait at si Kier ay tapat, kaya't paano sila mambubuli kay Siyang Tian. Dagdag pa ni Kier habang umiiyak hindi ko binubuli si Siyang Tian, habang si Kier sinabi habang tumatagaktak ang luha ako nagkasala hindi ko magagawa iyon. Kaya't lumapit ang pangatlong tiya sa pang-apat na tiya at sarkastiko niyang sinabi malinaw na kinuha mo ang lahat ng sisi para maprotektahan si Siyang Tian, ngunit sinagot naman ito ng pang-apat na tiya alam ng lahat na hindi makakapagsanay si Siyang Tian, kaya't paano niya nasaktan sina Kier at Kier. Hindi naman dito nakasagot ang pangatlong tiya kaya't lumapit ang pang-apat na tiya sa pinuno at lumuhad at sinabi pinuno ako ang may kagagawa ng lahat walang kinalaman dito si Siyang Tian, kaya't huwag mo na siyang idamay pahanda kung tanggapin ang parusa. Nang narinig ito ng pinuno sinabi niya sa pang-apat na tiya dahil inamin mo na ang iyong kasalanan, ang magiging parusa mo ay ikulong sa loob ng bahay sa loob ng 1 buwan, nang marinig ito ng pangatlong tiya nagulat naman ito. Samantala agad naman sumang-ayon ang pang-apat na tiya sa kanyang parusa, ngunit hindi naman dito pumayag ang pangatlong tiya kaya't sinabi niya sa pinuno muntik nang namatay si Kier, paano mo siya mapapatawad ng ganun lang kadali. Sa isip-isip pa ng pangatlong tiya hindi ko hahayaan na makakalusot lang sila dito ng ganun lang kadali, nangingiyak naman sinabi ni Kier sumasakit ang ulo ko mamamatay na ba ako, samantala nang mapansin ito ng pinuno na nagsisinungaling ang dalawa tiningnan niya ito ng masama, ngunit tinuro peren ito ng pangatlong tiya ang pang-apat na tiya at sinabi sa pinuno nakataya ang kapalaran ng pamilya natin dito, bakit hindi mo nalang palayasin ang makamandag na babaeng ito mula sa pamilya. Tinarayan lang naman siya ng pang-apat na tiya sabay lapit at sinabi niya ang kapalaran baka mo ang sinabi mo, kung gagamotin ko ang sugat ni Kier mapapatawad mo na ba ang lahat?
Napatahimik naman saglit ang pangatlong tiya makalipas ang ilang minuto sinabi niya hindi pwede, tsaka sino ang nakakaalam kung sasaktan mo pa si Kier sa iyong pagpapagaling sa kanya, ngunit sinabi ng pang-apat na tiya malinaw na gusto mo gamitin itong pagkakataon para mang-api sa amin, ngunit sinagot naman ito ng pangatlong tiya kasinungalingan kayo nga ang unang nanakit sa amin. Samantala nang makita ito ng pinuno na ang kanyang dalawang asawa ay nag-aaway pinagpapawisan na lang ito sa gilid at tumahimik, sa kabilang banda ayaw parent tumigil ng dalawa at sinabi pa ng pang-apat na tiya kasinungalingan dagdag pa niya ang iyong anak ang isang hayop dapat lang siyang batuhin, nang marinig ito nagalit naman dito ang pangatlong tiya kaya't sinigaw niya ang iyong anak ang hayop dito hindi sa akin, nang makita ito ng pinuno na ayaw parent tumigil ng dalawa umalis na lang ito, pagkatapos lumipat ang eksena sa ilog makikita ang bida na nangungulangot na sinasabi ang tagal nila, bakit wala pang dumarating dito hindi ba nagreklamo ang pangatlong tiya at ang kanyang anak na si Kier at ang kasamahan niyang si Kier. Dagdag pa niya habang iniisip saan kaya pumunta ang aking ina hindi ko kasi alam, tsaka sobrang boring dito habang hinihintay ko sila, pagkatapos may umatake sa kanya agad naman ito naramdaman ng bida kaya't agad niya itong iniwasan habang sinasabi ng nakamaskara paano mo nagawang saktan ang ikatlong batang Ginoo. Dagdag pa niya ngunit hindi na pala iyon ngayon kailangan kasi mamamatay ka na dito, nang narinig ito ng bida tinanong niya ito habang naghahanda pinadala ka ba dito ng pangatlong tiya. Ngunit sinagot ng ito ng nakamaskara tama na ang tanong kasi mamatay ka na dito sabay sugod sa kanya ng mabilis, agad naman humanda ang bida para dumipensa habang umiilag ang bida sa mga atake niya nang humanda ito ng malakas na atake ang nakamaskara kasabay nun pinakawalan niya ito agad sa bida bahagya naman ito na iwasan ng bida sa isip-isip pa ng bida nasa ikaapat na antas ng banal na lakas ang kalaban ko ngayon, dagdag pa niya kaya ko itong harapin ngayon nasa ikaapat lang siya na antas, nang di na nagsayang pa ng oras ang bida kaya't umatake na siya ng malakas. Ngunit tinuyan lang ito ng nakamaskara ang atake niya tanong niya pa paano ako masasaktan ng isang sanga lang. Sa sinabi ng nakamaskara tumugon naman ang bida habang iniipon ang kanyang lakas habang kinukontrol ang sanga ng puno sino ang nagsabing hindi ka masasaktan ng isang sanga at pagkatapos umikot ang sanga pabalik sa nakamaskara at kasunod nun habang palapit na ang atake ng bida nagulat naman ang nakamaskara nang makita niya ito. Pero huli na dahil tumama na sa muka ng nakamaskara sa lakas ng atake napasigaw ito ang nakamaskara at kasunod nun nawasak ang kanyang maskara, nang mawasak ito pinagpawisan ang nakamaskara mapag-aalaman na ang pinuno pala ito, sa pagkakita ng bida sa nakamaskara nanlaki ang kanyang mga mata at napasambit ama. Sa pagkarinig niya naging seryoso naman ang kanyang ama at napasambit anak, dagdag pa niya habang tumatagaktak ang luha sa tuwa totoo nga ang sabi nila na kaya mo nang gumamit ng Saint Force, sa sinabi ng ama niya agad naman tumugon ang bida oo matagal na akong nakakagamit ng Saint Force, dagdag pa niya na ako ang nanakit kila Kier at sa ikatlong kapatid kung gusto mo akong parusahan mo ako pero huwag mong idamay ang aking inay rito. Sa pagkarinig ng pinuno agad niya naman hinawakan ang kanyang balikat at pagkatapos sinabi niya siyang tiyan bakit hindi mo sinabi sa akin na kaya mong gumamit ng Saint Force, dagdag pa niya kung alam ko lang sana ikaw at ang iyong ina ay nang hindi na siya natapos dahil hindi na siya pinatapos ng bida, at pagkatapos sarkastiko niyang sinabi habang tinatapik ang kanyang kamay sa kanyang balikat bakit ko naman sasabihin sa'yo. Dagdag pa niya, noong iniisip ng lahat na isa akong henyo, ako ay pinapahalagahan ako ng lahat at higit pa sa lahat nariyan ang pagmamahal ninyo sa akin, pero nang malaman mong isa akong walang silbi na hindi kaya makapag-cultivate, iniwan mo kami ng aking ina, sinabi mo pa sa akin noon ang magiging walang kwenta ay mas masahol pa kaysa pagiging lumpo, dahil ang isang walang kwenta ay nagdadala lang sa inyong pamilya ng kahihiyan, dagdag pa niyang tanong ng may matalim na titig sa kanyang ama ano ako sa iyo. Dagdag pa niyang tanong ako ba ay iyong anak, o baka isa lamang akong gamit. Nabigla naman ang kanyang ama sa narinig at sinagot niya ang katanungan ng bida dahil iyon sa may sarili akong problema dagdag pa niya kailangan kong alagaan ang hinaharap ng pamilya. Nang marinig ito ng bida pasigaw niyang sinagot ano naman ang tungkol sa ating problema, dagdag pa niya alam mo ba kung ano ang pinagdaraanan namin ng aking ina sa nakaraang 3 taon. Dagdag pa niyang tanong nandun ka ba?
Tsaka si Feng Yan ay lagi kaming iniinsulto ng mga panahon na iyon, sinubukan mo bang makialam? Nang marinig ito lahat ng ama niya nalungkot na lang ito at hindi nakapagsalita, sinabi pa ng bida na pagkalakas-lakas nung mga oras na iyon hindi ka man lang nagdadalawang isip kahit na mamatay pa ako. Nang marinig ito lalo pang nalungkot ang kanyang ama sabay tingin sa kanya at sinabi niya siyang tiyan paano mo nasasabi yan dagdag pa niya hindi ko kailanman gagawin yan sa iyo o sa iyong ina, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ng bida. Seryoso niyang sinabi sa totoo lang wala na akong pakialam kung paano mo ako tretuhin, pero hindi mo pwedeng isama ang aking ina sa parusa ko. Nang marinig lahat ng ito ng ama agad niya namang pinaliwanag hindi lahat ay kagaya ng iniisip mo, maaaring ako ang pinuno ng pamilya ngunit may mga bagay pa ring wala sa aking mga kontrol. Nang marinig ito ng bida sinabi niya nang wala ng paki oo ikaw ang pinuno ng pamilya. Kailangan mong isipin ang tungkol sa lahat pero ang tanging may pakialam lang ako ay ang aking ina, dagdag pa niya bugbugin mo ako o parusahan sa anumang gusto mo, wala nang kahulugan sa aking ang pamilyang ito. Nang marinig ito napatahimik na lang ang kanyang ama sa likuran niya sabay sambit ng pangalan niya, kasabay naman ng pagdating ni Tio De. Sinabi niya pinuno dapat mong aminin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad, hindi naman ito mahirap. Nang marinig niya ito lumingon naman ito sa likuran niya habang umiiyak na tinatanong Tito De nakita mo ba ang lahat? Subalit bago natin marinig ang sagot niya lumipat na ang tagpo sa kanilang garden habang sinasabi ni Tito De sa pinuno sa totoo lang nasugatan ng Batang Ginoo ang ikatlong, Batang Ginoo gamit lamang ang isang sanga. Sinabi niya pa kahit ikaw nga halos nasaktan ka na din niya, dagdag pa niya talagang talentado ang Batang Ginoo. Nang marinig ito ng pinuno agad naman ito tumugon binabaan ko kasi ang aking lakas sa ikaapat na antas ng banal na lakas upang makakuha siya ng pagkakataon, dagdag pa niya ang paunang pagsusuri ng araw na iyon malinaw ka na nagsabi na si Siyang Tiyan ay hindi makakapagsanay ng banal na lakas, dagdag niyang tanong paano siya nakakapagsanay ngayon, agad naman tumugon si Tito De noong panahon na iyon, may nararamdaman akong mali sa katawan niya. Tsaka nang matapos ang pagsusuri halatang ang Batang Ginoo ang isang napili, dagdag pa niya kaya paano siya hindi makakapagsanay. Kaya't ang ginawa ko ay nagmasid sa Batang Ginoo ng palihim sa nakaraang 3 taon, upang malaman ang sagot sa katanungan ko dagdag pa niya ang Batang Ginoo ay palihim siyang pumupunta sa aklatan upang magsanay ng nung araw din na iyon ginamit niya ang kanyang banal na lakas para sanayin nung makita ko iyon na, kunperma ko na nakakagamit siya. Nang marinig ito ng pinuno tinanong niya si Tito De alam mo na pala bakit hindi mo sinabi sa akin, agad naman tumugon si Tito De habang nagmamasid ako sa Batang Ginoo, pinagmamasdan ko rin kayo. Nang marinig ito ng pinuno agad niya naman ito tinanong bakit. Agad naman tumugon si Tito De dahil naging bulag ka sa mga panahon na iyon kaya't ginawa ko ang mga bagay na ito, dagdag pa niya na may seryosong ekspresyon isasama ko si Siyang Tiyan sa isang lugar kung saan maari siyang alagaan at makapag-cultivate siya ng maayos. Nang marinig niya ito agad niya naman sinigawan si Tito De ng malakas, sinabi niya pa mabuti ang pagtrato ko sa iyo at ng pamilyang Changyang. Paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? Nang marinig ito agad naman tumugon si Tito De Pinunong isa lamang akong bisita ng pamilyang Changyang, dagdag pa niya kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong anak, paano mo masisisi ang isang tagalabas? Nang marinig ang sinabi ni Tito De mabilis naman napagtanto ng pinuno kaya't sinabi niya na may pagsisisi kasalanan ko ito, nabigo akong gampanan ang tungkulin ko bilang isang ama, dahil doon nagalit ngayon sa akin ang aking anak na si Siyang Tiyan. Nang marinig ito lahat ni Tito De pinayuhan niya ito hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga pagkakamali mo pinuno dagdag pa niya ang Batang Ginoo ay may pinakamataas ng pagkatao. Kung magiging tapat ka sa kanya, bubuksan din niya ang kanyang puso para sa iyo bilang kapalit. Nang marinig ito nabuhayan naman ng lakas ng loob ang pinuno pagkatapos lumipat ang eksena sa silid-aralan makikita ang dalawang tiyan na nakaupo habang hinihintay ang bida sa pagdating makalipas ang ilang minuto tiningnan ng pangatlong tiya ang pang-apat na tiya ng masama, at sinabi ang pinuno ay pumunta na upang harapin kayong dalawa ni Siyang Tiyan ngayon tapos na kayong dalawa. Nang marinig ito ng pang-apat na tiya binaling niya naman ang kanyang tingin sa pangatlong tiya at tumugon huwag kang masyadong mayabang, mukhang baboy. Pwede ko namang dalhin si Siyang Tiyan pabalik sa bahay ng nanay ko, dagdag pa niyang tanong ano ba ang kaya mong gawin sa amin. Dagdag pa niyang tanong na may panunuya paano mo nagawang lumabas na ganyang ang mukha mo baboy.
Nang marinig ito ng pangatlong tiya nanlaki naman ang kanyang mga mata sa galit habang tinitingnan niya ang pang-apat na tiya at sinabi niya magiging maayos na din ito sa loob ng ilang araw, kaya't huwag mo na itong alalahanin ang dapat mong alalahanin ang sarili mo ngayon. Samantala sa kalayuan may lumalakad palapit na isang misteryosong tao nang makalapit na ito mapag-aalaman ang pinuno pala ito. Kasunod nun tumahimik ang dalawa dahil sa pagkakita nila sa pinuno nang hinawakan ng pinuno ang ulo ng bida sabay tingin sa pangatlong tiya at sinabi niya yung Tian Feng yan, natuklasan ko na si Siyang Tian ang talagang nanakit sa kanila. Nang marinig ito ng pangatlong tiya agad naman ito sumigaw pinuno kailangan mong parusahan ng mabigat si Siyang Tian. Samantala nag-alala naman dito ang pang-apat na tiya ngunit agad naman nagpatuloy ang pinuno sa pananalita niya oo mali ang ginawa ni Siyang Tian ng masakit ng iba, pero hindi rin dapat mang-api sina Kier at Kier, kaya sa hatol na ito patas na kayo kaya dito na ito matatapos ang usapang ito. Nang marinig ito ng pangatlong tiya nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat samantala parang wala lang ang mga nangyayari sa bida. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang pang-apat na tiya kaya lumapit ito sa pinuno at tinanong hahayaan mo na lang bang palampasin ito, ngunit sumingit na ang pangatlong tiya pasiga niya pang sinabi pinuno si Kier ang kinabukasan ng pamilya paano mo, nang hindi na siya pinatapos ng pinuno dahil pinatahimik na siya at tumugon ang pinuno si Kier ay palihim na nagpapahirap kay yung tiyan at sa kanyang anak, na isang malaking paglabag sa mga alituntunin ng pamilya kaya't palayasin siya sa bahay, dagdag pa niya makinig kayong lahat, simula ngayon, sino mang maglakas loob na bastusin sina yung tiyan o kay Siyang Tiyan ay mapaparusahan ng mabigat, nang marinig ito ng bida natawa naman siya, samantala magsasalita pa sana ang pangatlong tiya ngunit hindi na siya pinansin pa. Sa kabilang banda naman ang pang-apat na tiya hindi makapaniwala sa mga nangyari kasabay lumipat ang tagpo sa mag-ama na tinatanong ang anak niya makatarungan na ba ang ganitong pagtrato. Agad naman tumugon ang bida hindi na masama, matapos nun pumunta na ang bida sa pang-aapat na tiya na tinatanong hindi ka ba binubuli. Agad naman tumugon ang inay niya hindi naman, dagdag pa niyang tanong talaga bang hindi ka pinarusahan ng iyong ama. Nang marinig ito ng bida medyo nainis naman ito at sinagot niya na ang tanong ng ina niya hindi nagkaroon lang kami ng tapat na pag-uusap, nang marinig ito ng ina niya napasabi na lang siya ang mga bata ngayon ay parang mga matatanda na makipag-usap. Nagpatuloy pa ang sinasabi ng pang-apat na tiya nang napatigil sa paglapit ng pinuno sa pang-apat niyang asawa, at sinabi ng pinuno yung tiyan, pwede mo bang pagalingin ang sugat ni Kier? Sinabi niya patulungan mo na din si Feng Yan na gamutin ang kanyang muka. Tumugon naman ang pang-apat na tiya walang problema basta hindi na mananagot si Siyang Tiyan, ngunit nang marinig ito ng pangatlong tiya hindi naman ito nagustuhan niya kaya't pasigaw niyang sinabi hindi kami papayag. Nang marinig ito ng pinuno agad naman niya ito pinuntahan at pinagsabihin Feng Yan tumigil ka na. Nang marinig ni Feng Yan ang sinabi ng pinuno agad naman siya sumang-ayon, sinabi niya pa pumapayag na kami. Nang marinig ito ng pang-apat na tiya agad niya na ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Kier, ngunit nang makita ito ng bida nanlaki naman ang kanyang mata sa gulat sa isip-isip niya pa may espesyal na enerhiya mula sa langit at lupa na dumadaloy mula sa kamay ng aking ina. Sinabi niya pa ito ba ang makapangyarihan ng mga manggagamot ng banal. Kasunod nun makalipas lang ng ilang sandali natapos na si Yung Tiyan sa pagpapagaling sa kanila, nang mapansin ng dalawa ang kanilang mga mukha na wala na ang galos at sugat na tuwa naman ang dalawa sinabi pa nila talagang magaling na talaga. Nang marinig ito ni Yung Tiyan may pagmamalaki niya namang sinabi napakadali lang naman gamutin yan. Nang makita ng dalawa na mangha naman ang dalawang mag-ama kasunod nun napaisip naman ang bida kung natutunan ko lang kung paano gamitin ang espesyal na enerhiyang ito ngayon, magiging doble ang bisa ng aking pagsasanay na may kalahating pagsisikap lamang, kasunod nun hinawakan naman siya ng pinuno sa balikat, at sinabi bagaman hindi ko na itutuloy ang insidenteng ito ngunit si Siyang Tiyan ay may kasalanan kailangan pa rin siyang parusahan. Nang marinig ito ng bida sinabi niya sa isip niya iba ito sa napagkasundoan natin, sinabi ring ng pang-apat na tiya na may pagtataka ano kailangan pa rin siyang parusahan. Sa kabilang banda ang pangatlong tiya natuwa naman dito sa kanyang mga narinig, sinabi pa niya ang iyong kabutihan ay walang kwenta kasunod nun pinagpatuloy na ng pinuno ang kanyang mga sinasabi,
sinabi niya si Siang Tian ay palihim na nagsasanay, pero hindi sa tamang paraan kaya simula bukas, sasama si Siang Tian kay Tito De sa lihim na silid sa likod ng bundok upang mag-cultivate hanggang maabot niya ang ikawalong antas ng banal na lakas. Iyon ang kanyang parusa. Nang marinig ito ng dalawang tiya natuwa naman ang pang-apat na tiya samantala ang pangatlong tiya napadora ng dugo sa kanyang narinig sabay nilang dalawa tinanong sa pinuno ito ba ay isang parusa. Sinang-ayunan naman ito ng pinuno nang marinig ito ni Kier sinabi niya ama gusto ko rin parusahan niyo ako ngunit hindi na pinansin ng pinuno si Kier sabay binaling niya ang kanyang atensyon sa bida. Samantala nang marinig ito ng bida sinabi niya hindi naman ito masama si Tito De ang magiging gabay ko. Nang marinig ito ng pinuno agad niya naman kinuha ang kanyang ibibigay niya sa anak niya at iniabot niya ang envelope na sinasabi kapag naabot mo na ang ikawalong antas ng banal na lakas, maaari mong buksan ang liham na sa loob nito. Nang makita ito ng bida nanlaki naman ang kanyang mga mata, sinabi pa ng pinuno na may pagmamahal sa panahong iyon ang iyong hinaharap ay magbabago. Nang marinig ito ng bida nagulat naman siya sa isip-isip pa niya ang liham na ito ay may kakayahang baguhin ang hinaharap ko. Subalit bago pa natin marinig ang kanilang pinag-usapan lumipat na ang tagpo makalipas ang 7 taon sa silid ng pinuno habang nakaupo ang dalawa, tinanong ng pinuno si Tito De kamusta na ang progreso ni Siang Tian sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa niyang tanong na abot na ba niya ang ikawalong antas ng banal na lakas. Nang marinig ito ni Tito De agad naman siya tumugon sa mga nakaraang taon, ang bilis ng pagsasanay ng batang Ginoo ay hindi na kasing kamangha-mangha tulad ng dati, sinabi niya pa sa ngayong nasa ikapitong antas pa lamang siya ng banal na lakas, sinabi pa niya maaaring 14 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bilis ng kanyang pagsasanay ay sapat na upang ituring siyang isang talentado, ngunit palagi kong nararamdaman na para bang ang batang Ginoo ay tila hindi ginagawa ang kanyang makakaya sa pagsasanay niya. Nang marinig ito ng pinuno nagulat naman siya kaya't nagtanong siya ano ang ibig mong sabihin diyan Tito De. Dagdag pa niyang tanong mayroon ka bang patunay? Agad naman sumagot si Tito De wala pero pakiramdam ko, para bang kaya na ng batang Ginoo na umabot sa ikawalong antas ng banal na lakas sa anumang oras na gustuhin niya. Nang marinig ito ng pinuno agad naman siya napatayo sa kinauupuan niya at seryoso niyang sinabi kung hindi umabot si Siang Tian sa ikawalong antas ng banal na lakas sa tamang oras ngayong taon, kailangan nating maghintay pa ng isa pang buong taon kasunod nun lumipat ang tagpo. Sa labas ng silid ng pinuno makikita ang pang-apat na tiya na nag-e-enjoy habang lumalapit ang isang katulong ng makalapit na ito, sinabi niya pang-apat na tiya narito na ang mga prutas at ang merienda, sinabi niya pa itong mga ito espesyal na in-order ito ng pinuno para sa iyo at sa batang Ginoo. Nang marinig ito agad naman tumugon ang pang-apat na tiya nagsasanay pa si Siang Tian ilagay mo lang ang mga ito dito, dagdag pa niya dadalhin ko ito sa kanya mamaya. Nang marinig ito ng katulong agad niya naman sinunod, makalipas lang ang isang sandali habang nagmuni-muni ang pang-apat na tiya sinabi niya. Siang Tian ang kanilang pagtrato sa ating ay unti-unting bumubuti na nagbatuloy pa siya sa kanyang sinasabi, at kasunod nun lumipat ang eksena sa bida na 14 na taong gulang na, habang nagkukultivate siya may pumasok sa kanyang kaisipan na isang pangitain habang sinasalakay ang kanyang sekta habang dumidipinsa ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ng sumasalakay sa kanila na may panunuya kung wala si Jiang Chen na sumusuporta sa inyo, para lang kayong mga langgam. Pagkatapos umatake na ang mga kalaban nila nang makita ito ng kasamahan ng bida wala namang itong magawa kundi tanggapin ang kanilang kamatayan ngunit bago siya tamaan ng malakas na atake sinabi niya sa mga kalaban nila kahit mamatay man kami tiyak na babalik si kapatid na Jiang Chen para maghiganti sa amin. Sa oras na yun uubusan kayong mga taga-dugo clan ng aming kapatid na Chen. Nang marinig ito ng disipulo ng taga-dugo tumugon ito na may kasiyahan na matay na ang pinagmamalaki niyong si Jiang Chen kasama si Dugo Kyubay, kaya't hindi na kayo mapaghihiganti niya. Pagkatapos sinabi niya sa mga kasamahan niya patayin na natin sila kasunod nun na dumanak ang mga dugo ng mga kasamahan ng bida. Nang makita ito ng bida sinabi huwag tumigil kayo kasunod nun ang pag-usad niya sa pangwalong antas ng banal na lakas kasunod nun minulat niya ang kanyang mga mata, at napagtanto niya na isa lang pala iyong panaginip kaya't tinusok niya ang kanyang espada at kasunod nun umupo siya habang tinitingnan ang kanyang sariling muka sa espada, at nagsalita ito ang kanyang espada sinabi niya Jiang Chen sa mga nakaraang taon, talagang naging pabaya ka?
Nang marinig ito ng bida tumugon ito alam ko, nang marinig ito ng espada ang sagot niya sinabi niya dito hindi mo lang naranasan ang isang may tahanan kaya hindi mo kayang iwan ito, sinabi niya pa hindi mo itinodo ang iyong pagsisikap na maging malakas sa halip nasanay ka sa loob lamang ng pamilyang Changyang, dagdag pa niya tandaan mo hindi ka si Siyang Tian, ikaw si Jiang Chen ang iyong angkan ay naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik, sinabi pa niya habang naghahanda ng isang malakas na atake kailangan mong magpatuloy na lumakas upang makahanap ka ng paraan upang makabalik, pagkatapos pinakawalan niya ang kanyang malakas niyang hinihanda, at sinabi niya dito ito ang dapat kung hindi makalimutan ang paglalakbay ng isang espada ay walang katapusan sinabi niya pa nakausad na ako sa ikawalong antas ng banal na lakas pagkatapos lumipat ang tagpo sa dalawa ng maramdaman nila na nakausad na ang bida napalingon sila sa direksyon ng bida pagkatapos sinabi ng pinuno sa bida na abot mo na talaga ang ikawalong antas ng banal, sinabi pa ni Tito De ang galing mo hindi mo talaga kami binigo batang yang master. Sa mga narinig ng bida agad naman siya napangiti at nagtanong sa pinuno maaari ko na bang buksan ang sulat na ito. Dagdag pa niya gusto kong malaman kung paano ito naging konektado sa aking hinaharap, sa narinig ng pinuno agad naman ito tumugon syempre pwede mo nang buksan yan, sa pagkarinig ng bida wala naman siyang sinayang pa na oras kaya't binuksan niya nang mabuksan niya ito nakita niya ang nilalaman nang makita niya ito napatanong siya isang liham ng pagtanggap. Nang mapansin ng pinuno na parang hindi niya alam ito agad niya naman ito pinaliwanag, sinabi niya ito ang isang liham ng pagtanggap upang makapasok sa kilalang Kargat Academy ng Imperial Capital, sinabi niya pa ang Kargat Academy ay naghuhubog ng maraming nangungunang talentadong mandirigma. Dagdag pa niya tanging ang mga nakarating lang sa ikawalong antas ng lakas ng santo ang pwedeng pumasok doon pagkatapos noon lumabas na sila para maghanda sa pag-alis ng bida. Maya-maya lang nasa labas na sila sinabi ng pinuno ng may pagmamalaki Siyang Tian ikaw ay natatanging may talento bagay na bagay kang mag-aral sa Kargat Academy. Dagdag pa niya ang kinabukasan ng pamilyang Changyang ay nakasalalay sa iyo. Si Tito De narinig ang kanilang pinag-usapan kaya't sinabi niya ang seremonya ng pagbubukas para sa Kargat Academy ay sa loob ng 3 araw makakarating pa tayo, Young Master sa tamang oras pag-aalis na tayo ngayon, sa pagkarinig ng bida sinabi niya kay Tito De naintindihan ko Tito De. Sinabi rin niya sa pinuno hindi kita bibiguin sa pagkarinig ng pinuno natuwa naman ito, dahil dun sinabi niya habang hinahawakan ang kanyang balikat kung makakaya mong maging isang Saint Warrior bago ka mag-18 sa pamamagitan ng pagtagumpay sa ika-10 antas ng Saint Force, ibibigay ko sa iyo ang isang Space Ring. Sa pagkarinig dito nang sinabi niya na may kasiyahan ama hindi na magtatagal magiging isa na din akong Saint. Sa pagkarinig nito ng ina niya lumapit ito at sinabi Siyang Tian ito ang unang beses mong lalayo sa bahay pagpasensyahan mo na ang iyong ina hindi kita masasamahan, kaya't kailangan mong alagaan ang sarili mo pagkatapos inabot niya ang libro at sinabi kunin mo itong librong ito nariyan ang mga ilang payo na isinulat ko, dagdag pa niya mag-aral ka ng mabuti. Sa pagkarinig ng bida pinagpawisan ito pagkatapos sinabi niya inay hindi na ako bata kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Sa pagkarinig nito natuwa naman ang inay niya at pagkatapos lumapit siya at binulungan si Siyang Tian narinig ni Yu Fengyan na papunta ka sa Kargat Academy nang malaman niya iyon labis siyang nagalit kaya't nagkasakit siya, hindi lang iyon pati ang kanyang anak na magaling. Sa pagkarinig nito ng bidas tumugon siya sa inay niya nagmamalaki ka na talaga ngayon, sa pagkarinig tumugon naman ang kanyang ina na may ngiti sa pagsang-ayon pagkatapos sinabi ni Tito De sa bida gumagabi na, dapat na tayong umalis, sa pagkarinig niya agad tumugon ang bida na may pagsang-ayon, pagkatapos sumakay na siya sa isang malaking ibon bago umalis sinabi ng bida ama, inaalis na ako, sa pagkarinig nila tumugon naman silang dalawa mag-ingat ka, sinabi pa ng ina niya tandaan mong magsulat ng mga liham sa amin palagi, sa pagkarinig ng bida sumang-ayon naman ito pagkatapos sumigaw na ang ibon ng pagkalakas-lakas na sinyalas na aalis na sila, at pagkatapos lumipad na siya habang papunta na sila sinigaw ng bida ng may kasiyahan na may halong excitement Kargat Academy papunta na ako. Si Tito De natuwa naman sa pagkakita niyang sobrang saya na may halong excitement sa young master niya. At pagkatapos makalipas ang ilang araw habang nasa himpapawid sila sinabi ng bida ng may kasiyahan matagal-tagal na rin mula nang maranasan ko ang pakiramdam ng pagsakay sa ibon, nakakamiss talaga ito,
Si Tito din napansin niyang ang bida na sobrang saya habang sumasakay kaya't sinabi niya sa bida iba talaga ang young master sobra pang nag-e-enjoy, samantala ang pangalawang mong kapatid habang naglalakbay kami sobrang takot na takot siya halos hindi na nga makagalaw sa buong biyahe namin, sa pagkarinig ng bida agad naman nakuha ang kanyang atensyon kaya't nagtanong siya ano may kuya pala ako sa Kargat Academy. Bakit hindi ko alam iyon? Sa tanong ng bida sinagot naman nito ni Tito Den na may ngiti na kalimutan ko lang sabihin sa'yo iyon ngayon sasabihin ko na sa'yo, ang nakakatanda mong kapatid, na si Chang Yang Ho ay ipinanganak ng unang ginang matapos pakasalan ng pinuno ang ikatlong ginang, at pagkatapos nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang dalawang ginang, at pagkatapos sa kanyang galit ng unang ginang dinala niya ang bagong silang na batang young master pabalik sa tahanan ng kanyang ina, at tuluyang pinutol ang ugnayan sa angkan ng Changyang. Sa pagkarinig ng bida sinabi niya kaya pala, hindi na mapagtataka na lumaki akong hindi naririnig ang tungkol sa aking nakakatandang kapatid, sa isip-isip pa ng bida kung hindi lang malakas ang loob ng aking ina, malamang na itinaboy na rin siya ni Yu Fengyan, at pagkatapos sinabi niya nakakalungkot at masalimuot ang mga politikal ng mga alitan ng isang malaking pamilya. Sa sinabi ng bida napasabi si Tito De mukhang marami nang alam ang young master pero malinaw peren na isa lamang siyang bata, at pagkatapos kwento ni Tito De at pagkatapos sinabi niya noong unang pumunta ang pangalawang young master sa akademya para mag-aral, siya ay 17 taong gulang lamang siya at nasa ikawalong antas ng Saint Force, dagdag pa niya ngayon na papunta ka rin sa akademya, mabubuksan mo ang iyang mga mata sa kung gaano kalawak at kalaki ang mundo. Sa mga sinabi ni Tito Di agad naman tumugon ang bida na may tuwa salamat Tito De sa mga kwento mo ngayon alam ko na, at kasunod nun nakarating na sila habang tinitingnan ng bida ang paligid sinabi ni Tito De young master nandito na tayo. Sinabi ni Tito De tumugon naman ang bida na may kasiyahan ito na ba ang Kargat Academy. Sa pagkarinig ni Tito Di sinang-ayunan naman niya ito at kasunod nun ang pagbaba na ng ibon sa lupa, sa pagbaba ng ibon napatingin naman ang bida sa paligid at pagkatapos tinanong niya kay Tito De paano natin mahahanap ang kuya ko. Sa tanong ng bida tumugon naman si Tito De huwag kang mag-alala young master, madali lang makikita ang pangalawang young master, sa pagkarinig ng bida agad naman siya napatingin sa gilid niya, sa pagtingin niya nakita niya naman ang kuya niya at ang kanyang pangalan nakasulat, nang makita niya ito nanlaki naman ang kanyang mga mata sa gulat, samantala nang mapansin siya ng kuya niya sinabi niya nang may kasiyahan siyang Tian, nandito ang kuya mo, at pagkatapos sinabi niya maligayang pagdating siyang Tian, at kasunod nun dahan-dahan naman siya lumalapit sa bida na may kasiyahan, samantala hindi naman ito nagustuhan ng bida ang mga ginagawa ng kuya niya sa isip-isip niya pa nakakahiya itong ginagawa niya. Sinabi pa niya magkukunwari na lang ako siguro na di ko siya nakilala dagdag pa niya parang gusto ko na lang umuwi at pagkatapos sinabi ng bida habang tumatalikod na pinagpapawisan sa kuya niya, napakabuti nga kasi natagpuan kita. Si Tito Di naman nang makita niya ang pangalawang young master sinabi niya talagang espesyal pa rin kahit na ilang taon na siyang nawala. Sa pagkarinig ng pangalawang young master natuwa naman ito at kasunod nun nakalapit na ang pangalawang young master at sinabi niya Tito De maligayang pagdating. Sa sinabi ng pangalawang young master natuwa naman siya at pagkatapos sinabi niya pangalawang young master iniisip ka palagi ng pinuno sa sinabi ni Tito De. Tumugon naman ang pangalawang young master na may galit huwag mo siyang banggitin sa akin, ayaw ko nang manggialam sa kanya, sa isip-isip niya pa ang mata pobreng matandang iyon na isip niya pa talaga ako at pagkatapos nagtinginan ang dalawang magkapatid at sinabi ng kuya niya siyang Tian, ang laki-laki mo na ngayon. Sa sinabi ng kuya niya tumugon naman ang bida ng may ngiti kahit ikaw nga kuya ang laki mo na din, sa sinabi ni siyang Tian natuwa naman ang kuya niya at pagkatapos agad niya naman ito inakbayan at sinabihan kung sino man ang mangbuli sa iyo dito sa akademya isumbong mo sa akin at pagbabayaran nila ng malaki sa akin iyan. Sa sinabi ng kuya niya natuwa naman ang bida at pagkatapos sinabi ni Tito De sa pangalawang young master pakitur mo naman si young master siyang Tian sa akademya. Kailangan ko kasi makipag-usap sa punong guro. Sa sinabi ni Tito De tumugon naman ang pangalawang young master huwag kang mag-alala ako na ang bahala sa aking kapatid, dagdag pa niya bibigyan ko ang aking kapatid ng magandang tour sa akademya. Sa sinabi ng pangalawang young master tuwang-tuwa naman dito ang bida sa sobrang tuwa niya kung inang-kinang ang kanyang mga mata, sa isip-isip pa niya ang kuya kong kapatid ay mukhang hindi responsible pero talagang maaasahan siya.
At pagkatapos nag-umpisa na ang kuya niyang mag-tour sa kanya kaya tinuro niya na ang mga naglalakihang decoration at pagkatapos sinabi niya habang nakangiti ito na ang buong Kargat Academy, dagdag pa niya ayos na tapos na ang tour. Sa pagkarinig ng bida na dismaya naman siya sa isip-isip pa niya ilang salita mo lang ay katumbas na ng isang buong talumpati, dagdag pa niya anong klaseng tour ito hindi ko ito inaasahan na ganito ka pala mag-tour, at pagkatapos sinabi na ng kuya niya bukas na ang araw ng freshman competition, pinasali na kita doon, sinabi niya pasigurado akong makikihalubilo ka sa iba at makikasama sa bagong kapaligiran, dagdag pa niya habang pinaaalalahanan siya kapatid maglaban-laban ang mga freshman bukas, mukhang hindi mo pa naiintindihan pa ang kahulugan ng salitang ito pero malalaman mo din yan sa kalaunan at pagkatapos nilagay niya na ang star bilang simbolo ng isa siya sa mga mag-aaral ng akademya at pagkatapos sinabi ng kuya niya bukas ang mga freshman lamang ang maglalaban. Tiyak na magiging nakakatuwa ito kaya't kailangan mong mag-perform ng mabuti. Sa sinabi ng kuya niya napaisip ang bida sinabi niya medyo sobrang masigasig ang kuya ko ngayon wala namang makukuha sa larong ito, mas mabuti pang umiwas na lang ako dito, samantala may naalala naman ang kuya niya kaya't sinabi niya nga pala ang mga papeles ng iyong rehistrasyon nakalimutan kong kunin ang mga iyon. At pagkatapos sinabi niya siyang tiyan pumunta ka muna sa cafeteria para kumain, kukunin ko muna ang mga papeles. Sa sinabi ng kuya niya hindi naman ito nagustuhan ng bida ngunit nakaalis na ang kuya niya kaya't sinabi ng bida iniwan niya na akong mag-isa ang taong ito ay, talagang subalit bago pa natin malaman ang sasabihin niya lumipat na ang tagpo sa cafeteria habang tinitingnan ng bida ang pagkain sa isip-isip niya ang pagkain ay mura at masarap, kahit ang mga mahihirap na estudyante ay kayang bumili nito, sinabi niya pa napakaangkop ito para sa Kargat Academy dahil ito ang pinakamahalagang lugar para sa pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Pagkatapos umupo na ang bida para kumain, habang kumakain ang bida may nagtapik ng mesa at sinabi ang amin ang mesa nato maghanap ka ng ibang lugar mo para kumain, dagdag pa niya habang tinuturo ang bida kinakausap kita naririnig mo ba ako? Sa sinabi niya tumugon naman ang bida ng may matalim na tingin kung gusto mong kumain umupo ka na lang at kumain, ang mesa na ito ay pag-aari ng akademya, dagdag pa niyang tanong kailan pa naging iyo ito. Sa tanong ng bida tumugon ito ng may pagbabanta hindi ka karapat dapat na kumain kasama namin, dagdag pa niya uulitin ko muli aalis ka ba o hindi. Sa sinabi ng hindi kilalang persona sinabi ng kasamahan niya pangalawang kapatid bakit ka nagbabait-baitan sa kanya. Palayasin mo na lang siya. Sa mga pagbabanta nila sinabi ng bida ng may nahon ibibigay ko sa iyo ito pero kailangan mong maghintay hanggang matapos akong kumain. Kung ayaw mong umupo, maaari kang tumayo at maghintay riyan, sa sinabi ng bida na irita ang dalawang hanggal at tumugon huwag mong ubusin ang pasensya namin at kabaitan kung may mangyari sayo, dagdag pa niya paano ka naglakas loob na makipag-usap sa amin ng ganyan. Alam mo ba kung sino kami? Ngunit hindi naman sila pinansin pa ng bida kaya tiningnan niya ang bida ng matalim at pagkatapos sinabi niya batay sa material ng iyong uniforme, ikaw rin ay mula sa marangal na angkan, dagdag niya pang tanong ano ang pangalan mo at saang pamilya ka nagmula, sa tanong niya hindi naman pinansin pa ito ng bida at nagpatuloy sa pagkain sa pagkakita niya dito. Sarkastiko niyang sinabi ng pangatlong hanggal bagaman mahigpit na ipinagbabawal ng akademya ang pang-aapi ng mga marangal sa mga karaniwang tao, sinabi niya pa ng may pagbabanta ngunit hindi nangingialam ang akademya sa laban ng mga marangal, dagdag pa niya habang sobrang naiirita dahil hindi sa pagpansin sa kanyang maniwala ka man o hindi, kaya kung sirain ang katayuan mo sa akademya kung gugustuhin ko, dagdag pa niyang tanong ano gusto mo pa rin bang ituloy ito?